Hello, good day. Dr. Gan Montenegro po ulit. Um, Long time no see. Medyo may upgrades tayo. Upgraded yung mic natin. Anyways, medyo mahaba yung tanong kaya hindi to shorts. No? Pero simple lang yung question, simple lang yung sagot. So ang tanong is, Doc, ilang beses ba usually nagkakatigdas? Last year po, nagkatigdas na anak ko, sobrang dami at mataas lagnat niya noon. Pero ngayon, meron naman po, pero di siya nilagnat at ng mataas. At di po kadamihan ang pantal. Di po ba delikado ang tigdas? Salamat, sana po masagot. Alright. So, tigdas muna. Tigdas is a viral infection. That's measles. No? So, um, baka ganito yan. Ang measles is dapat hindi nagkakaroon ng isang bata, lalo na kung nabakunahan. Bakit? Kasi binibigyan ng bakuna for measles ang bata at 6 months, at 9 months old, and then at 12 months old, 9 months and 12 months. And then binibigyan ng booster doses yan every 4 years. So, dapat ang measles, yung totoong tigdas, this is a vaccine preventable disease. So, ibig sabihin, pwede siyang mapigilan. So, ibig sabihin din, kung nabigyan ng tamang bakuna, tamang agwat, at tamang oras yung mga bakuna ng anak mo tungkol sa tigdas, hindi dapat nagkakaroon ng tigdas ang bata. Bakit? Kasi ang tigdas is napakadelikado. No? Nagkaka-pneumonia ang tigdas. Kung totoong tigdas. Punta tayo doon ngayon sa question mo. Most likely, hindi totoong tigdas yan. So, most likely, that is tigdas hangin. Okay, ang tigdas hangin ay generic term na ginagamit nating mga Pilipino kapag merong pantal na merong lagnat ang isang bata. For us, generically, we call it viral exanthem. No? So, isang virus na nagkukos na parang tigdas kasi nagpapantal-pantal ang katawan ng bata. May rashes na lumalabas. Ang difference is, yung rashes po ng tigdas is pino at nakakatakot ang itsura. No? Kasi mukhang may sakit yung bata. Nagkakaroon din, nagluluha din yung mata at namumulay yung mata. So, yan ang totoong tigdas. Pero ang tigdas hangin, may kita mo, matatakot ka sa itsura, pero hindi nakakatakot ang itsura ng bata. The baby or the kid is not sick looking. Ilang beses pwedeng magkaroon? Nako, madami po kasi yung viruses na pwedeng mag-cause ng viral exanthem. So, sa isang taon, pwedeng makadalawa, pwedeng isa, pwedeng once every year, pwedeng wala naman. Depende po dun sa mga circumstances like yung mga taong nakakahalubilo ng bata at kung saan-saan natin dinadala yung bata. Oh. So, yung kung delikado ang tigdas, totoong tigdas, yeah, delikado. Yung viral exanthem, yung mga tigdas hangin, well, not as much as true measles. No? So, mas nakakatakot ang tigdas hangin sa mga buntis kaysa dun sa mga hindi buntis. Alright? So, hopefully, I was able to answer your question. So, most likely, hindi yan totoong tigdas. Tigdas hangin lang yan. Alright? So, kota muna tayo ngayong araw na to. Dr. Gan Montenegro, hoping that I'll be able to post more videos para masagot yung mga tanong ninyo. Bye-bye.